Di kung wala man kayong kasalanan, bakit distracted kayo? Di ba? Di pabayaan mo si Matibag na mag-imbestiga. Anyway, hindi man kayo guilty. So bakit kayo nadidistract? So anong kinakataranta ninyo? Yun ang tanong natin eh. Parang si Sara Duterte. Bakit natataranta si Sara Duterte kung hindi guilty? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Tataranta na ngayon. Panic mode mga kababayan, yung magkapatid na Cayetano, si Pia Cayetano at saka si Alan Peter Cayetano. Kasi po may na-discovering multi-billion anomaly ang National Bureau of Investigation. Yung tinaguriang kaldero, SEA Games cauldron na sangkutan mga kababayan ni Alan Peter Cayetano. Actually, matagal na yan, mga kababayan, na issue. Kaya nga binansagan si Cayetanong kaldero. Kasi yung kaldero, mga kababayan, sa SEA Games, 55.92 million pesos. At yung kabuong budget nito, mga kababayan, involving 10 billion na pondo, panahon ni Digong. O yan ang balita ngayon, nabuhay ang issue sa kaldero. Umagaw ng atensyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang planong pag-iimbestiga ni NBI Director Melvin Matibag sa kontrobersyal na cauldron na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games sa New Clark City Sports Complex sa Tarlac. Isa sa dadawit sa nasabing kontrobersya, si Senator Judge Alan Peter Cayetano na dating chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Handa raw si Cayetano na rapin ang investigasyon. Pinalaga naman ng kapatid niyang si Senator Judge Pia Cayetano ang nilulutong investigasyon ni Matibag na isa sa mga testigo ng prosekusyon. Hindi tayo sensitive, sanay tayo dito, pero alam natin kung pinapatamaan tayo, di ba? Alam natin yon, hindi tayo tanga. Sabi po ni Pia Cayetano. Biglang nag-react yung kapatid. Sabi nga po mga kababayan dito sa amin, ang kabayo pag may lugad, minakirad. Ang kabayo daw pag may sugat sa likod kasi kinakabayuan. Yon, nagre-react siya. Ganon. Minakirad. Kasi nasasaktan. So malamang mga kababayan, kung talaga involved sila dito, multi-billion, ang sabi unliquidated siya, mga kababayan. Pag napatunayan ito, malamang sumunod si Alan Peter Cayetano, makasama si Marcoleta. Reunion nila. Kaya panic mode mga kababayan, yung magkapatid. Talagang matindi yung naging reaksyon. Ayan sabi ni Alan Peter Cayetano, unahin natin yung sinabi po ni Matibag. Sabi ni Matibag, billion pala yung pumasok dito sa pera na unliquidated at mayroong private company rito na na-involved na binayaran ng 10 billion pesos at ang pagbayad ay insertion, 2 insertion sa GAA na hindi ibinayad. So, iimbestigahan namin ito. Malaking kaso ito, sabi po ni NBI Director Melvin Matibag kanina. Doon sa impeachment trial. Biglang nag-react mga kababayan si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, the chilling effect is there, but am I intimidated? Wala akong choice. Ilalaban ko ito. Go ahead and investigate, sabi po ni Alan Peter Cayetano. So naghamon siya. Iba si mga kababayan sa kaganapan, yung lahat na naghamon po, tulad na nindigong po, nakulong. Lahat na naghamon, si Bato de la Rosa, wanted. Naghamon din yon. Go ahead, Mr. Trillanes. Bakit sumama ka pa? Make my day. Lahat naghamon, mga kababayan, naging wanted na kulong. Ganon din si Harry Roque.
Si Pastor Kibuloy, ganun din yon, naghamon din yon. Basta yung lahat na naghamon. Si Marcoleta, naghamon din. Lahat na naghamon. Kaya tingin ko, may rason kung bakit mga kababayan nataranta yung dalawa. Yung magkapatid na Cayetano, mga kababayan. Kasi legit naman talaga po na dapat imbestigahan ito. Ito yung report, mga kababayan. NBI probes alleged unliquidated billions in 2019 SEA Games infra projects. Kung kailangan po na imbestigahin yung flood control scandal, yung the past 10 years, anong rason hindi natin ito imbestigahan involving billions din po? Di ba? Dahil ang sangkot dito ay isang Alan Peter Cayetano, mga kababayan, na kaalyado ng mga Duterte. Untouchable ba siya? Basta ang kampo ng mga Duterte para hindi pagdudahan na pinopolitika, hindi pwedeng imbestigahin kasi mga big names in politics. Ganon bang gusto nilang palabasin? Hindi maaari. Walang secret cause, mga kababayan, sa Marcos administration. Pag may nakita na anomalya, kailangan po nating imbestigahin. At hindi natin maintindihan kung bakit ganun kalakas ng reaksyon ng magkapatid. Anong mayroon? Kasi di ba, kung wala ka man tinatago, wala ka man kasalanan, dapat welcome mo siya. Hindi ka magre-react ng ganyan. Kaya yung reaction po dito, yan tuloy parang nahalata na tuloy ng mga mamamayang Filipino na talagang may tinatago. Illegit naman po ito, mga kababayan. Oh. NBI Director Matibag said the matter surfaced after the agency officials visited the new Clark City in Tarlac, the proposed site of the Bureau's planned 70-hectare NBI Academy. Nakita namin doon yung sports complex na ginamit sa SEA Games. Yung sa Philippine SEA Games Organizing Committee. Nakarating sa amin na bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated, sabi po ni Matibag. The NBI chief added that investigators are looking into claims that a private contractor received about 10 billion for the project through congressional insertions in the General Appropriations Act or GAA. Meron private company dito na na-involved na binayaran ng 10 billion pesos at ang pagbayad insertions sa GAA. Malaking kaso din ito, sabi po ni Matibag. Built for the 30th SEA Games, the new Clark City Sports Hub features a 20,000-seat athletics stadium and 2,000-seat aquatics or athletics stadium, a 2,000-seat aquatic center and an athletes village. The development was undertaken through a partnership between the Bases Conversion and Development Authority of BCDA at saka yung isang Malaysian company. The issue has previously drawn the attention of former Southeast Asian Games Organizing Committee Chairman and now Senator Alan Peter Cayetano, who has consistently denied allegations of wrongdoing and said he welcomes any investigation into the country's staging of the regional sporting event. Matibag also disclosed that the NBA intends to revisit the controversy surrounding the multi-million peso SEA Games cauldron. He clarified, however, that the cauldron is separate from the Bureau's ongoing investigation into the Clark City Sports Complex. Biglang nataranta, mga kababayan, yung magkapatid na Cayetano na parang isang kabayo na may sugat sa likod, nag-react, parang nasaktan ng todo, mga kababayan. Ipaganon, talagang may sugat. Paganyan ang reaksyon. Kasi pag wala, ba't ka magre-react ng ganyan kalakas, mga kababayan? Di ba? So ito po, si Matibag.
possession of documents already na meron talagang kailangan imbestigahan because there are a lot, huge amount of money na involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tignan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial financial investment unit, saka financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the DCEA para magkaroon ng clear dito. As we speak now, wala pa naman tayo sasabihin na na-identify, but there are already personalities na nakikita natin doon sa dokumento. Kasi naman ba, naniwala kayo na 50 million plus ito po na kaldero? Ano? 50 million ang halaga, mga kababayan? Kaldero, kaldron, yung ginamit mga kababayan, yung kaldro na yon para sa pagsindi ng yung apoy through spear, di ba? 50 million plus. 55 million. Ito ang halaga ng kaldron na dinisenyo ni National Artist Francisco Manyosa para sa hosting ng Pilipinas ng 2019 SEA Games. Binatikos ang halagang ito ni nooy Senate Minority Leader Franklin Drilon. Yung design, 4.48 million pesos. Yung foundation, 13.44 million pesos. Yung cauldron mismo, 32 million. Ito lang. 32 million ito. Risk tags, 6 million, mga kababayan. Sabi ni ex-senator, ex-Senate Minority Leader Frank Drilon noong November 18, 2019. 50 million kaldero niya. Do you realize that at 1 million per classroom, this can construct 50 classrooms? Sabi po ni Frank Drilon. Depensa noon, mga kababayan ni Cayetano, ayon na kay Cayetano, dating speaker, na chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, mas mahal pa ang kaldron na ginamit sa 2015 SEA Games sa Singapore na aabot sa 64 million. Tinawag din niya ang kaldron na malagang simbolo ng SEA Games. It is expensive, yes, but is it worth it? It's priceless. It's a work of art. Yan, tanong natin, ano ang pakinabang natin ngayon nitong 55 million, 0.92 million, 55.92 million kaldron. Di ba? Kaya yung mga DDS po na paulit-ulit na nagsasabing paldo, may maleta, may nauna na pala mga kababayan na paldo. Kaya matindi yung reaksyon mga kababayan ni Pia Cayetano. Ito yung interview kay NBI Director Matibag tungkol sa sinabi niya sisilipin ang bilyon-bilyong unliquidated funds sa SEA Games Sports Complex. Pinakita mga kababayan kanina sa Senate hearing, sa Senate trial. Mga kaso na bago na dapat tingnan. Maalala nyo, pumunta kami Clark because we were given 70 hectares for the NBI Academy. So, nagdodoble, nag-i-echo yung salita. Parang sports complex na ginamit sa Philippine Games Organizing Committee. Well, nakarating sa akin, may kami dito, kailangan dahil nakarating kami dito, na yung pumasok dito na pera na liquidated. At merong private company dito na involved na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad ng insertion sa GAA na hindi binayad. So ito imbestigahan. Malaking kaso rin ito.
Ay, iba pa yun. Yung sa Caldero, hindi going, pero sisilipin na rin natin. Ito yung sa it's a Malaysian company na sila yung parang support area na to. Walang bidding. Tapos nabayaran bilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. So, sisilipin namin to. Katunayan, meron kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami I think that's it. because we were given I think that's it. 70 hectares for the Pinakita sa Senado kanina. So, magkaroon kami na rin. Senator Judge Pia Cayetano is recognized. Rest assured, Mr. Presiding Officer and dear colleagues and parties, I will not belabor this point. I will not stay long. But clearly, from the statements of Director Matibag, malaki daw kaso to. Naimbestigahan na niya? Alam niya ng malaking kaso? Paano niya nalaman? So, sa akin lang, 10 Mr. Presiding billion Officer, kasi, simple kaya lang eh. malaking What was the kaso. intention Ito naman here? si Pia. To distract the minority floor leader, who is one of only two lawyers right now, because our other lawyer was already carted off somewhere. Nag-react agad, hindi man dalawa lang kami. So you wanna pinangalanan. distract him. So ako na lang ang tatayo dito. Hindi na siya makakapag-aral. Yung ba intention? Because it is clearly the intention. The fact that he has to stand up, the fact that I have to stand up, the fact that Senator Robin has to stand up, he is distracting us from our job. As Senator Alan said, he could do it quietly. Go ahead. Pero anong purpose niya? Nagyayabang siya? What's the purpose? Di kung wala man kayong kasalanan, bakit distracted kayo? Di ba? Di pabayaan mo si Matibag na mag-imbestiga. Anyway, hindi man kayo guilty. So bakit kayo nadidistract? So anong kinakataranta ninyo? Yan ang tanong natin eh. Parang si Sara Duterte. Bakit natataranta si Sara Duterte kung hindi guilty? Yun lang naman. Bakit defensive masyado? Hindi wala man pinapangalanan si Director Matibag. Ba't kayo ganyan mag-react? So yun, mga kababayan, ang katakataka dito sa naging reaction ni Pia Cayetano na ang intention daw, klarado, i-distract sila. Bakit kayo madidistract? Unang-una, bakit madidistract si Alan Peter Cayetano? Anong problema niya? Doon sa Caldero. Ang problema kasi, billion-billion yon at unliquidated. So, kailangan talaga na magsagawa ng investigasyon yung gobyerno, yung National Bureau of Investigation. So, yun ang punto natin dito. Dahil ba Cayetano, kalyado ng mga Duterte, hindi na pwedeng imbestigahan? Kasi ang magiging perception ng mga tao, pinopolitika sila, tinatakot sila. Huwag kayong matakot. Di ba? Anong kinatatakot ninyo? Bakit kayo natataranta? Ayan ang tanong natin. Bakit ganyan kayo makareact? Anong problema ninyo? Ayan, natataranta, mga kababayan. Napakalakas ng reaksyon ni Pia Cayetano, kapatid ni Alan. Is he trying to intimidate us not to ask him tough questions Di wag kang magpa-intimidate. when he is our resource person next week? I do not know. But those statements, those actions are not acceptable, possibly contemptible. So I ask the presiding officer and you, my dear colleagues, let's think about this clearly. I will stop now. As Senator Pangilinan said, we can take this up on Monday. Salamat na pinagbigyan niyo ako na mapanood natin at pag-isipan natin. Na gano'n na lang, pag may pinatawag tayo sa witness stand, abangan natin na magpe-press con na kung ano-ano pagsasabi tungkol sa atin. I didn't have enough time to research. But clearly, I know that there's jurisprudence that does not allow a judge to be intimidated. And if hindi pa nanakot yun, then I don't know what is. Di wag kang matakot.
Ano man ang problema mo doon? Kung magpapaimbestiga at wala kayong tinatago, di huwag kang matakot. Huwag kayong magpa-intimidate. Diretso lang ng inyong trabaho as Senator Judge and Defense Counsel. Ay, Defense ka. Senator Judge lang pala. Kasi nagmumukhang Defense Counsel ni Sara Duterte. O, di ba? O, ngayon, taranta kayo. Ano kasi tinatago ninyong magkapatid? Kung hindi paninindak yon, then I don't know what is. Huwag kang pasindak. Huwag kang pasindak, Pia. Hindi tayo sensitive. Sanay tayo dito. Pero alam din natin kung pinapatamaan Kung hindi ka sensitive, bakit nag-react ka? tayo, di ba? Alam natin yon. Hindi tayo tanga. O so paano? Sabihin ko ngayon sa kanya, manda ka sa akin ngayon. Pagdating mo, ganun ba? Gaganti Diretsuhan mo, diretsuhan mo. Walang problema yan kay Melvin Matibag. na lang ako. Hindi ako ganun. Kilala niyo ako. For how many years ako tumayo Huwag iiyak, Pia, tulad ng dati, na umiyak kasi hindi ka na kumusta. dito? Hindi ako nanggaganti. Hindi ako mababaw. Pero I'm asking you, dear colleagues, huwag tayong papayag. The Filipino people deserve better. We deserve better. Thank you. Thank you, Senator Judge Villa. What is the pleasure of Senator Judge Alan Cayetano? Yes, I didn't know we were going to play it, but just for the record, there's no issue with the Qualdron because it was paid by the private sector. There was no public money used, and it was designed by the firm of a national artist. So much so that that same firm, I don't know when we started to hire them, whether it was the time of Senator Lacson as the Committee of Accounts for the new Senate building or the time of Senator Nancy. But until now, there's engagement. So it's so easy to find out. No? But can I shift to the topic at hand? Just one manifestation for the whole Senate regarding the oral arguments. We have not yet called the journal and called the court. Yes. So called at the case. proper time, I just want to... Yes, you may do so at the proper time. Proceeding now. Sabi ni Alan na Peter Cayetano, binabawasan talaga kami, iniisa-isa. Bukas si Senator Alan Peter Cayetano sa planong investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y mga irregularidad sa infrastructure projects para sa 2019 SEA Games na pinamumunuan niya bilang chairman ng organizing committee. Binabawasan na talaga kami, iniisa-isa, ani Cayetano kasabay ng pagsasabing handa siyang humarap sa investigasyon. Nauna nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na imbestigaran nila ang bilyon-bilyong pisong unliquidated kabilang ang pagbabayad sa isang pribadong company sa pamamagitan ng budget insertions. So lumalabas na question kayo ng question tungkol sa daldal kayo ng daldal tungkol sa budget insertions. Yun pala insertions din. Yan kasi, madaldal kasi maingay. Ayon, napansin. Kaya pala biglang nag-suspend kanina, mga kababayan yung Senado. Kasi may nag-tip siguro sa kanila na nagpapa-interview si tawag dito, si Melvin Matibag. Biglang nag-suspend tapos afterwards yung presentation na po ng interview kay Melvin Matibag. Nataranta bigla mga kababayan yung mga kapatid. Kaya sabi natin kung walang tinatago, walang kasalanan, huwag kayong papa-intimidate tulad ng sinasabi ninyo. Di ba? Wala man problema pala. So, tuloy lang yung impeachment trial. Do not be distracted. Bakit kayo distracted? Kaya tama itong reaction ni yung kaibigan natin sa Radyo Pilipinas, si Leslie Bukubo. Why are siblings Alan and Pia Cayetano so defensive on Matibag's statement? Binanggit ba sila? Hindi, di ba? What was just mentioned was the 2019 SEA Games, infra projects or something to that effect. But defensive agad? Wala man binanggit na Alan Peter Cayetano doon. Wala man. Biglang nag-react sila. Bakit sila nagre-react? Hindi man binanggit.
yung Alan Peter Cayetano, pati si Pia, hindi man sa binanggit. Biglang nag-react. Tama si Leslie Bocobo. Bakit masyadong defensive? O napag-alata tuloy. Okay, mga kababayan, yun lang. Ayan ang pinagpipistan ngayon sa mainstream media na balita. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.